Ang tunog ng nababasag na kristal ang unang bumasag sa marangyang katahimikan ng La Esperanza Fine Dining. Sinundan ito ng isang kolektibong paghinga mula sa mga eleganteng bisita at para kay Luz Viminda Santos, sinundan ito ng pagtigil ng kanyang mundo. Nakatitig siya, hindi makagalaw, sa mantsa. Isang malagim na pulang mantsa na parang dugong kumakalat sa busilak na puti ng isang mamahaling suit. Ang alak na dapat sana'y magbibigay kasiyahan sa isang customer ay ngayon isang testamento sa kanyang kapalpakan. Gumuho ang lahat sa isang iglap. Hindi lang alak ang natapon, buhay niya, pangarap niya, ang sweldong inaasahan ng kanyang ina para sa gamot nito, ang baon na hinihintay ng kanyang bunsong kapatid. Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Mr. Dyson, ang kanilang manager, ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Elle. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito, ang pamumula ng mukha sa galit. Alam mo ba kung sino yan? Alam mo ba kung magkano ang suit na yan? Dagdag pa nito, bawat salita ay parang matulis na kutsilyong tumatarag sa kanyang dibdib. Napayuko si Elle. Gusto niyang magsalita, humingi ng tawad, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang init ng mga mata ng lahat ng tao sa paligid. Mga matang mapanghusga, mga bulungang parang bubuyog na gumugulo sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang namuo, nagbabantang pumatak. Huwag dito. Pakiusap niya sa sarili. Huwag ngayon. Kahit ibenta mo pa ang kaluluwa mo, hindi mo mababayaran to. Patuloy ni Mr. Dyson. You're fired at sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat ng ito. Doon na bumagsak ang luhang kanina pa niya pinipigilan. At isa pa, at isa pa. Ang sahig na marmol ay naging malabo sa kanyang paningin. Ito na ang katapusan. Wala na. Bigla, isang boses ang pumagitna sa lahat. Isang boses na kalmado pero puno ng awtoridad. That's enough. Tumahimik ang lahat. Maging si Mr. Dyson ay natigilan. Dahan-dahang itinaas ni Elle ang kanyang paningin. Ang nagsalita ay ang lalaking may-ari ng suit, ang biktima ng kanyang pagkakamali. Nakatayo ito ngayon sa kanyang harapan. Matangkad, balingkinitan ang pangangatawan, at kahit nabahiran ng alak ang kanyang kasuotan, hindi nabawasan ang dignidad sa kanyang tindig. Nakita ni Elle ang isang mamahaling relo sa kanyang pulso, at ang mga matang hindi niya mabasa. Malalim, madilim, at puno ng hindi maipaliwanag na intensidad. Sir, pasensya na po sa nangyari. Itong walang kwentang waiter na to. Sinabi ko ng tama na. Putol ng lalaki. Sa sasabihin ni Mr. Dyson, hindi inaalis ang tingin kay Elle. Naglabas ito ng pitaka mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Kumuha ito ng ilang piraso ng libuhin at iniabot sa gulat na manager. Ito, para sa alak at sa abala. At para sa kasuotan ko, ako na ang bahala. Pero Sir Rafael, umalis ka na, utos ng lalaki, na ngayon ay nakilala na ni Elle bilang si Rafael. Ang boses nito'y mahinahon pa rin, pero may bigat na hindi kayang suwayin ni numan. Walang nagawa si Mr. Dyson, kundi tumango at umalis, bitbit ang takot at kahihiyan. Naiwan silang dalawa ni Rafael sa gitna ng atensyon. Inaasahan ni Elle na sisigawan din siya nito, pero hindi. Sa halip, lumuhod ito ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata. Isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa isang taong tulad nito. Naglabas ito ng isang panyong sutla mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan nitong pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Napakabango ng panyo. Amoy mamahaling pabango na ngayon lang naamoy ni Elle sa buong buhay niya. Isang maliit na aksidente lang. Bulong nito, ang boses ay parabang musika sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito sapat na dahilan para iyakan. Napatingin si Elle sa mga mata nito. Sa malapitan, nakita niya ang sarili niyang refleksyon.
Isang babaeng gusgusin, basang-basa ang mukha sa luha, puno ng kawalan ng pag-asa. At sa likod ng kanyang refleksyon ay ang mga matang mailap pero nangungusap. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tumitig, tulala sa anghel na biglang bumaba mula sa langit para iligtas siya. Tumayo si Rafael at inilahad ang kamay sa kanya. Nag-aalangan man, tinanggap niya ito. Ang balat nito ay malambot at mainit, isang stark na kaibahan sa malamig. At nanginginig niyang mga kamay, tinulungan siya nitong tumayo. Dinala siya nito palayo sa sentro ng atensyon sa isang tahimik na sulok ng restaurant. Binitawan nito ang kanyang kamay at naramdaman ni Elle ang biglaang pangungulila sa init niyon. May kinuha si Rafael mula sa kanyang wallet. Isang business card. Rafael de Villa, CEO de Villa Holdings Inc. Narinig na niya ang pangalang iyon. Isa sa mga pinakabata at pinakamayamang negosyante sa buong Pilipinas. Isang alamat sa mundo ng negosyo. At ngayon, nasa harapan niya, inabot nito sa kanya ang card. "Tawagan mo ako," sabi nito. "Gusto kitang tulungan." "Sir, bakit po?" Yun lang ang salitang nagawa niyang itanong. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Isang ngiti na kayang magpatigil ng oras. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang tila sinusuri ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. "Dahil nakikita ko ang isang bagay sa iyo na hindi dapat nasasayang sa lugar na ito." Bago pa man makasagot si Elle, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad paalis. Pero bago ito tuluyang mawala sa paningin, huminto ito at muling lumingon sa kanya. "Huwag mong sayangin ang mga luha mo sa ganitong bagay," sabi nito. "Ang boses ay may pangakong dala. May mas magandang buhay na naghihintay para sa'yo at gusto kong ako ang magbigay nun sa'yo." Kinabukasan, nanginginig pa rin ang mga kamay ni Luz Viminda habang hawak ang business card. Tinitigan niya ang pangalang Rafael de Villa ng paulit-ulit na para bang isa itong magic spell na hindi niya maintindihan. Sa loob ng 22 taon niyang pamumuhay, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong pinaghalong takot at pag-asa. Humugot siya ng malalim na hininga at dinialang numero. Sa unang ring pa lang, may sumagot na, "De Villa." Ang boses sa kabilang linya ay ang parehong boses na nagligtas sa kanya kagabi. Malalim, kalmado, at puno ng kapangyarihan. Sir Rafael?" Nauutal niyang sagot. Si El po ito. Luz Viminda Santos." Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ang isang mahinang pagtawa. "I was waiting for your call, El. Akala ko ay kakalimutan mo na ako." "Hindi po, sir. Paano ko po kayo makakalimutan?" "Good," sabi nito. "May ipapadala akong sasakyan para sunduin ka. Be ready in an hour. May gusto akong ipakita sa iyo." At ibinaba na nito ang tawag. 1 oras. Sa loob ng 1 oras, nagbago ang lahat. Isang itim na sasakyang hindi pa nakikita ni Elle kahit di ba sa mga pelikula ang huminto sa harap ng kanilang eskinita. Lahat ng kapitbahay nila ay lumabas. Nagtataka kung sino ang sinusundo nito. Nahihiyaman, lumabas si Elle. Suot ang kanyang pinakamagandang bestida na ilang taon na rin niyang iniingatan. Pinagbuksan siya ng pinto ng isang driver na nakauniforme at sa pagsakay niya sa malambot na upuan sa likod, naramdaman niyang pumasok siya sa ibang mundo. Dinala siya ng sasakyan sa pinakamataas na gusali sa syudad. Isang gusaling salamin na para bang umaabot sa mga ulap. Inalalayaan siya ng driver papasok sa isang private elevator. Walang ibang pindutan doon, kundi isa lang, PH. Nang bumukas ang pinto ng elevator, napahawak si Elle sa kanyang bibig. Isang penthouse. Ang sahig ay puting marmol na kumikinang. Ang mga dingding ay gawa sa salamin at mula roon ay tanaw ang buong syudad na parang isang kumikinang na karpet ng mga ilaw. Ang mga muebles ay moderno,
at elegante. May isang grand piano sa sulok. Ito ay isang palasyo sa kalangitan. Welcome home, Elle. Nandoon si Rafael, nakatayo malapit sa bintana. May hawak na kupita ng alak. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at itim na slacks, pero ang dating nito ay parang isang hari sa kanyang kaharian. Sir, ano po ito? Bulong ni Elle, hindi maalis ang pagkamangha. This is yours, sabi niya. Lumalapit sa kanya. Kung papayag ka. Akin? Pero bakit po? Dahil ito ang nararapat sa'yo. Hindi ang masikip na apartment sa ibaba. Hindi ang magulong restaurant. Ito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at dinala siya sa harap ng malaking bintana. Mula sa itaas, ang mga sasakyan ay parang mga langgam at ang mga tao ay parang mga tuldok. Simula ngayon, wala ka nang poproblemahin. Sabi ni Rafael, ang hininga nito ay mainit sa kanyang tainga. Ang mga utang ng pamilya mo, bayad na. Ang pag-aaral ng kapatid mo, sagot ko na. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili dito, sa tabi ko. Naramdaman ni Elle ang pag-init ng kanyang mga pisngi at pagkatapos, ang pag-agos ng luha. Pero ngayon, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Salamat po, Sir Rafael. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag mo na akong tawaging Sir. Bulong nito. Rafael? Just Rafael. Sa mga sumunod na araw, naging parang panaginip ang buhay ni Elle araw-araw. May mga dumarating na delivery, mga mamahaling damit, sapatos at alahas. Isang personal chef ang nagluluto ng kanyang mga pagkain. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang ina sa telepono, hindi niya napigilan ang umiyak sa tuwa. Nay, totoo po. Bayad na po lahat ng utang natin. Makakabili na po tayo ng gamot niyo. Salamat sa Diyos, anak. Ang amo mo, isa siyang anghel. Isang anghel na pinadala ng langit. Isang anghel. Yun din ang tingin niya kay Rafael. Pero isang gabi, nagsimulang magkaroon ng lamat ang perpektong panaginip. Habang naghahapunan sila, naglabas ng regalo si Rafael, isang kahon na naglalaman ng mga alahas na kumikinang. Para sa pinakamagandang babae sa paningin ko, sabi nito. Habang isinusuot nito ang kwintas sa kanyang leeg, napansin ni Elle ang titig ni Rafael sa salamin. Hindi ito ang karaniwang titig ng paghanga. Mayroon itong kakaibang intensidad, isang pag-aangkin. Para bang isa siyang mamahaling tropeo na sa wakas ay napanalunan nito. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng kamay si Elle sa kusina, hindi niya sinasadyang mabitawan ang kanyang luma at basag-basag ng cellphone. Nahulog ito sa isang palangganang may tubig. Naku! Sigaw niya. Dali-dali itong kinuha pero huli na ang lahat. Hindi na ito gumagana. Lumapit si Rafael. Hayaan mo na yan. It's for the best. Pero paano ko po matatawagan si nanay? Ngumiti lang si Rafael at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang bagong cellphone, ang pinakabago at pinakamahal na modelo. Here, sabi nito, iniabot sa kanya. I bought this for you. Nakasave na ang number ko at ang number ng pamilya mo. At nakasetup na rin ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ito. Nagulat si Elle. Pero paano? Para lagi kitang makakausap. Walang istorbo. Ating dalawa lang. May kakaibang diin sa huling dalawang salita. Ating dalawa lang. Kinuha niya ang bagong telepono, nalulula sa kabaitan nito. Nagpasalamat siya at niyakap ito ng mahigpit. Pero habang yakap niya si Rafael, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan. Isang maliit na kaba. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pumunta siya sa malawak na balcony para magpahangin. Mula roon, kitang-kita niya ang liwanag ng buong syudad. Napakaganda. Napakatahimik. Ito na ba yon? Ito na ba ang buhay na pinapangarap ko? Tanong niya sa sarili. Nakangiti siya. Kontento at payapa. Bigla, mula sa kadiliman sa ibaba,
Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan, isang sigaw ng isang bata. Miss! Hoy miss na maganda! Napatingin si Elle sa ibaba. Sa may tapat ng gusali, sa gitna ng kalsada, may isang batang lalaki na payat at marungis. Nakatingala ito sa kanya, nakaturo. Umalis ka na dyan, miss! Sigaw ng bata, ang boses ay puno ng pagmamadali. Bago ka maging katulad ni Ate Hiraya. Ang mga salitang yon ay parang isang malamig na hangin na biglang humampas sa perpektong gabi ni Luz Viminda. Hiraya, isang pangalang hindi niya kilala, pero sa kung anong dahilan, nagdulot ito ng kaba sa kanyang dibdib. Napaurong si Elle mula sa balcony, para bang ang sigaw na yon ay isang kamay na gustong umabot sa kanya mula sa ibaba. Sino si Hiraya? At bakit siya magiging katulad nito? Biglang may dalawang mainit na kamay na pumalibot sa kanyang baywang mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang yumakap sa kanya. Si Rafael. Huwag mo siyang pansinin, mahal ko. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses ay malambing at nagpapakalma. Pero, sino siya? At sino si Hiraya? Tanong ni Elle. Lumingon para harapin ito. Hinaplos ni Rafael ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala o isang bagay na mukhang pag-aalala. Isang batang kalye lang. Minsan, may mga taong gagawa ng kung ano-anong kwento para lang makakuha ng pera. Huwag mong hayaang sirain ng isang tulad niya ang gabi natin. Pinangunahan siya nito papasok mula sa balcony. Ipapatawag ko ang security para hindi ka na niya maistorbo. May kung anong bahagi sa isip ni Elle na nagsasabing may mali. Pero paano siya magdududa sa lalaking nagligtas sa kanya? Sa anghel na nag-alis ng lahat ng kanyang problema? Pinili niyang maniwala kay Rafael. Pinili niyang ibaon sa limot ang sigaw ng bata. Kinabukasan, mas lalong naging maalaga si Rafael. Ang mga salitang yon ay parang isang malamig na hangin na biglang humampas sa perpektong gabi ni Luz Viminda. Hiraya. Isang pangalang hindi niya kilala, pero sa kung anong dahilan, nagdulot ito ng kaba sa kanyang dibdib. Napaurong si Elle mula sa balcony, para bang ang sigaw na yon ay isang kamay na gustong umabot sa kanya mula sa ibaba. Sino si Hiraya? At bakit siya magiging katulad nito? Biglang may dalawang mainit na kamay na pumalibot sa kanyang baywang mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang yumakap sa kanya. Si Rafael. Huwag mo siyang pansinin. Mahal ko. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses ay malambing at nagpapakalma. Pero, sino siya? At sino si Hiraya? Tanong ni Elle. Lumingon para harapin ito. Hinaplos ni Rafael ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala o isang bagay na mukhang pag-aalala. Isang batang kalye lang. Minsan, may mga taong gagawa ng kung ano-anong kwento para lang makakuha ng pera. Huwag mong hayaang sirain ng isang tulad niya ang gabi natin. Pinangunahan siya nito papasok mula sa balcony. Ipapatawag ko ang security para hindi ka na niya maistorbo. May kung anong bahagi sa isip ni Elle na nagsasabing may mali. Pero paano siya magdududa sa lalaking nagligtas sa kanya? Sa anghel na nag-alis ng lahat ng kanyang problema. Pinili niyang maniwala kay Rafael. Pinili niyang ibaon sa limot ang sigaw ng bata. Kinabukasan, mas lalong naging maalaga si Rafael. Dinalhan siya nito ng almusal sa kama. Pinuno nito ang apartment ng mga puting rosas, ang paborito niyang bulaklak. Ginawa nito ang lahat para iparamdam sa kanya na siya ang reyna ng mundo. At epektibo ito. Unti-unting nawala sa isip niya ang insidente sa balcony. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro sa sala, tumunog ang bago niyang cellphone. Si Sarah, ang matalik niyang kaibigan mula sa dati niyang trabaho. Elle, kumusta ka na? Nag-alala kami sa'yo. Bigla ka na lang nawala. Masayang bati nito. Sarah, okay lang ako. Sagot ni Elle. Natutuwa na marinig ang boses ng kaibigan. Pasensya na. Medyo naging busy lang. Gusto mo magkita tayo minsan?
Bago pa man makasagot si Sarah, naramdaman ni Elle ang paglapit ni Rafael. Ngumiti ito sa kanya at banayad na kinuha ang telepono mula sa kanyang kamay. "Hello, this is Rafael," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay magalang pero may bigat. "Elle is quite busy settling into her new life. I'll let her know you called. Thank you." At ibinaba nito ang tawag. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Elle medyo nagulat. "Mahal ko. Those people belong to your past," sabi ni Rafael. Hinahaplos ang kanyang buhok. "You're in a different world now. Ayokong na-stress ka sa kanila. Ako na ang bahala sa lahat. Sa akin ka lang dapat nakafocus." May kung anong kumirot sa puso ni Elle. Gusto niyang magprotesta, pero ang paraan ng pagsabi ni Rafael ay puno ng pagmamahal. Marahil tama ito. Marahil pinoprotektahan lang siya nito. Makalipas ang ilang araw, may dumating na mga technician sa apartment. "Para saan po yan?" tanong ni Elle. "I'm having a state-of-the-art security system installed," paliwanag ni Rafael habang nakangiti. Kasama na ang mga high-definition cameras sa bawat sulok ng unit. "Para ito sa kaligtasan mo. I want to make sure you are safe even when I'm not here." Napatingin si Elle sa mga kamera na ikinakabit, maliit, halos hindi mapansin. Pero ang ideya na may mga matang nakatingin sa kanya 24/7 ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kilabot. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa loob ng kanilang walk-in closet, napansin niya ang isang maliit na itim na tuldok sa puting kisame. Hindi ito mukhang tornilyo. Kumuha siya ng upuan at tiningnan ito. Nang malapitan, isang kamera. Mas maliit pa kaysa sa iba at nakatago. Nanlamig ang buo niyang katawan. Bakit magkakaroon ng kamera sa loob ng closet? Sa pinakapribadong lugar ng isang tao? Nilakasan niya ang kanyang loob at tinanong si Rafael tungkol dito ng gabing iyon. Inaasahan niyang magagalit ito pero hindi. Sa halip, ang nakita niya sa mukha nito ay lungkot. "You don't trust me?" Malumanay nitong tanong. Ang boses ay bahagyang basag. "Elle, natatakot lang ako. Pagkatapos ng nangyari sa restaurant at sa batang sumisigaw sa'yo, hindi ko mapapanatag ang sarili ko kung hindi ko alam na 100% kang ligtas. Ginagawa ko ito dahil mahal kita." Naramdaman ni Elle ang hiya. Muli, nagduda siya sa kabutihan nito. Muli, ipinakita nito kung gaano siya nito kamahal. Niyakap niya si Rafael ng mahigpit. "Sorry, nag-aalala lang siguro ako masyado." Ngunit sa mga sumunod na araw, ang pakiramdam ng pagiging preso ay hindi naalis. Ang penthouse na dati paraisong tingin niya ay naging isang malaking gintong hawla. Miss na niya ang simpleng paglalakad sa labas, ang amoy ng usok ng sasakyan, ang ingay ng mga tao. Isang umaga, habang nasa opisina si Rafael, nagpasya siya. "Maglalakad lang ako." Kahit sa lobby lang, pumunta siya sa malaking pinto sa harapan. Maganda ito. Gawa sa solidong kahoy na may mga gintong detalye. Pinihit niya ang doorknob. Nakalock. Sinubukan niya ulit. Walang nangyari. Hinanap niya ang susi, pero wala. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang lakas, pero hindi man lang ito gumalaw. Sa tabi ng pinto ay may isang maliit na intercom panel. Pinindot niya ito. Isang boses ng babae ang sumagot. Malinaw at profesional. "Yes, Ma'am Elle?" "Gusto ko sanang lumabas," sabi ni Elle. Sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. "Maglalakad-lakad lang saglit." Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ang sagot na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Para sa kaligtasan niyo po, Ma'am Elle. Utos ni Sir Rafael." Utos ni Sir Rafael. Ang boses mula sa intercom ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Luz Viminda. Parang sirang plaka. Bawat letra ay isang bakal na rehas na unti-unting ikinukulong ang kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang pihitin ulit ang doorknob. Wala. Sinubukan niyang itulak. Hindi man lang ito gumalaw. Napasuntok siya ng mahina sa matigas na kahoy, pero ang sakit lang sa kanyang kamao
Ang naramdaman niya, napaupo siya sa sahig, nakasandal sa pinto. At doon, sa gitna ng karangyaan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging bilanggo. Ang magandang tanawin ng syudad mula sa bintana ay hindi na nakakabighani. Para na itong isang larawan na ipinipinta sa labas ng kanyang selda. Hindi na ito paraiso. Isa na itong kulungan. Kinailangan niyang kumalma. Ang pagpapanik ay hindi makakatulong. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang hawlang ito. Ang mga kamera. Ang mga ito ang kanyang unang kalaban. Nang hapong iyon, habang naglalakad siya mula sa kusina, papuntang sala, sadya siyang nagkunwaring natapilok. Ang hawak niyang baso ng tubig ay tumapon sa kumikinang na sahig na marmol. Ay, sabi niya ng malakas, sapat lang para marinig. Hindi siya gumalaw. Naghintay siya. Hinayaan niyang manatiling basa ang sahig. Tiningnan niya ang kanyang relo. 10 segundo. 20 segundo. Sa eksaktong 30 segundo, bumukas ang pinto ng service quarter at lumabas ang isang kasambahay na may dalang mop at timba. Masyadong mabilis. Masyadong handa. Ako na po dyan, ma'am. Sabi ng kasambahay sa isang monotonong boses, iniiwasan ng kanyang mga mata. Tumangulang si Elle, pero sa loob-loob niya, nanlamig ang kanyang dugo. Kinumpirma ng maliit na eksperimentong yon ang kanyang hinala. Hindi lang siya binabantayan. Bawat galaw niya ay sinusubaybayan sa real time. Ang kaalamang iyon ay nagdulot ng kakaibang tapang sa kanya. Kung totoong isa na siyang preso, kailangan niyang alamin ang bawat sulok ng kanyang kulungan. Kailangan niyang hanapin ang mga bitak sa mga pader. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Rafael. Ang malalim at ritmikong paghinga nito sa kanyang tabi ay dating nagpapakalma sa kanya. Ngayon, para itong tunog ng pagbabantay ng isang halimaw. Dahan-dahan, walang ingay, bumangon siya mula sa kama. Bawat galaw niya ay maingat, bawat hakbang ay pinag-isipan. Ang sinag ng buwan na tumatagos sa mga salaming dingding ang nagsilbi niyang ilaw. Ang buong penthouse ay tahimik. Pero para kay Elle, ang katahimikan ay puno ng mga bumubulong na banta. Nilakbay niya ang mga lugar na hindi niya pag-aanong napupuntahan. May isang pasilyo sa likod ng library na minsan nang sinabi ni Rafael na para lang sa mga storage at gamit ng mga staff. Ngayon, ang simpleng paliwanag na yon ay parang isang kasinungalingan. Pinasok niya ang pasilyo. Hindi tulad ng ibang bahagi ng penthouse, dito ay medyo madilim at ramdam ang alikabok sa hangin. Ang sahig ay hindi marmol, kundi madilim na kahoy. Ang mga dingding ay hindi salamin, kundi bato. Para siyang pumasok sa ibang dimensyon sa loob ng parehong bahay. At sa dulo ng pasilyo, naroon ito. Isang pinto. Hindi ito tulad ng ibang mga pinto sa unit na moderno at simple. Ito ay luma. Gawa sa solidong kahoy na sulihiya at may isang malaking tansong doorknob na mukhang napakabigat. Tila hindi ito kabilang sa lugar na yon. Isang lihim na nakatago sa paningin ng lahat. Hinawakan niya ang doorknob. Gaya ng inaasahan, malamig ito sa kanyang palad. Pinihit niya. Nakalock. Sinubukan niyang itulak. Walang nangyari. Sinilip niya kung may susian at mayroon nga. Isang lumang uri ng susian. Saan nakatago ang susi? Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya. Aalis na sana siya, pabalik sa kama, bago pa magising si Rafael. Ngunit may isang puwersang pumigil sa kanya. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy ng pinto. Nakikinig sa kahit anong tunog. Wala. Tanging ang dagundong lang ng kanyang sariling puso ang kanyang naririnig. Pero mayroon siyang naamoy. Isang mahinang halimuyak na tila sumisingaw mula sa ilalim ng pinto. Pamilyar ito. Isang amoy ng bulaklak, sampagwita, o baka jasmine. At bigla, parang kidlat na bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ng batang si Diwa.
Amoy sampagwita palagi si Ate Hiraya. Yun ang paborito niya. Napaurong si Elle. Napahawak sa kanyang bibig para pigilan ng isang sigaw. Ang dating babala na itinuring niyang isang kasinungalingan ay ngayon isang mabangong katotohanan na bumabalot sa kanya sa takot. Isang bihirang pagkakataon. Umalis si Rafael para sa isang 3 araw na business trip sa Singapore. Ito ang unang beses na maiiwan si Luz Viminda nang mag-isa sa penthouse ng ganoon katagal. Para sa iba, ito ay kalungkutan. Para kay Elle, ito ay isang bintana. Isang maliit na siwang ng pagkakataon na hindi niya palalampasin. Sa unang araw, nagkunwari siyang normal, nagbasa, nanood ng TV. Sinagot ang mga tawag ni Rafael sa isang masayang boses, pero ang kanyang isip ay nagpaplano. Sa ikalawang araw, nagsimula siyang kumilos. Ang susi. Nasaan ang susi ng pinto sa dulo ng pasilyo? Pumunta siya sa personal na opisina ni Rafael. Isang lugar na bawal niyang galawin. Ngayon, wala siyang pakialam. Nagsimula siyang maghalughog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Tiningnan niya ang mga drawer, puro mga dokumento ng kumpanya. Tiningnan niya ang ilalim ng mesa. Wala. Tiningnan niya ang mga estante ng libro. Doon, may isang libro na kakaiba. Isang lumang kopya ng Florante at Laura. Hindi ito bagay sa mga modernong business books na nakahilera roon. Kinuha niya ito. Gumaan ang pakiramdam niya sa bigat nito. Binuksan niya ang libro. Sa loob, ang mga pahina ay may butas sa gitna. Inukit para magkasya ang isang bagay. At sa loob ng butas na yon, naroon ito. Isang luma at itim na susi na may kakaibang disenyo. Hindi na siya nagsayang ng oras. Dala ang susi, halos takbuhin niya ang daan pabalik sa madilim na pasilyo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala. Nakatayo na siya ngayon sa harap ng pinto na gawa sa sulihiya. Idinikit niya ang kanyang tainga. Katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang ninenerbiyos na paghinga. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay, isinuksok niya ang susi sa seradura. Sakto ito. Pinihit niya. Isang malakas na pag-click ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang tunog na parehong nakakatakot at nagbibigay pag-asa. Bumukas ang pinto. Isang bugso ng malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Kasama ang pamilyar na halimuyak ng sampagwita, pero mas matapang ngayon na para bang galing ito sa isang libingan. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang silid ay madilim. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa dingding at binuksan ito. Ang kanyang hininga ay biglang naputol. Ang silid ay hindi isang bodega. Isa itong museo. Isang pribado at nakakakilabot na museo. Ang mga dingding ay pininturahan ng itim. Sa gitna ng silid, may mga glass display case na iluminado mula sa loob. Sa loob ng bawat case, may isang personal na gamit. Sa isa, isang eleganteng silver na kurbata sa buhok. Sa isa pa, isang alampay na gawa sa seda na may burda ng mga bulaklak. Sa isa pang case, isang maliit na plauta na gawa sa kawayan. Pero ang pinakanagpadugo sa kanyang puso ay ang mga nakasabit sa itim na pader. Mga larawan, mga oil portrait na ipininta ng napakaganda. Mga larawan ng iba't ibang babae. Lahat sila ay nakangiti. Ang kanilang mga mata ay puno ng buhay at pangarap. 15 larawan. Nilapitan niya ang mga ito, isa-isa. Bawat isa ay may maliit na tansong plaka sa ilalim. Mga pangalan, Isabella, Katrina, Marianne. At pagkatapos, sa dulo, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha na nakita na niya sa isip niya ng maraming beses. Ang babaeng may pinakamaliwanag na ngiti sa lahat. Ang buhok ay bahagyang kulot at may isang hibla na nakatakip sa kanyang noo. Sa ilalim ng larawan, nakaukit ang pangalan, Hiraya. Napahawak si Elle sa dingding para suportahan ang sarili.
Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Totoo ang lahat. Ang batang si Diwa, ang mga sigaw nito, ang babala. Si Rafael, hindi lang siya mapagkontrol, isa siyang halimaw. At ang mga babaeng ito, sila ang kanyang koleksyon. Napaluha si El habang nakatitig sa mga mata ni Hiraya sa larawan. Anong ginawa niya sa inyo? Bulong ng kanyang isip. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, napansin niya ang isang antigong silya sa isang madilim na sulok ng silid. May unan ito. At sa ilalim ng unan, may isang bagay na nakausli. Isang maliit na notebook na balat ang takip. Kinuha niya ito. Isang talaarawan. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat ay maganda at pabilog. Puno ng sigla. At ang mga unang salitang nabasa niya ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo at nagpasimula sa isang bagong bangungot. Isang anghel ang dumating sa buhay ko. Ang pangalan niya ay Rafael. Nanginginig ang mga kamay ni Luz Viminda habang hawak ang talaarawan ni Hiraya. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang buhay na nawala. Umupo siya sa malamig na sahig ng silid ng mga kaluluwa. Likod niya ay nakasandal sa isa sa mga glass display case. Ang mga nakangiting mukha sa pader ay tila mga tahimik na saksi sa kanyang pagtuklas. Binuklat niya ang mga pahina. Ang mga unang entry ay puno ng kilig at pag-asa. Para siyang nagbabasa ng sarili niyang kwento. Isinulat ni Hiraya kung paano siya tinulungan ni Rafael nang masiraan siya ng jeep sa gitna ng ulan. Isinulat niya kung paano siya dinala ni Rafael sa mga mamahaling restaurant, binilhan ng mga magagandang damit, at pinangakuan ng isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Sabi niya, ako raw ang kanyang anghel, ang liwanag sa madilim niyang mundo. Paano ako hindi mahuhulog sa isang tulad niya? Napapikit si El. Ang mga eksaktong salitang iyon. Sinabi rin yon ni Rafael sa kanya. Patuloy siya sa pagbabasa. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa tono ng pagsusulat ni Hiraya. Mula sa purong kaligayahan, napalitan ito ng bahagyang pagkalito. Ayaw na niyang lumabas ako mag-isa, para raw sa kaligtasan ko. Ayaw na rin niyang kausapin ko ang mga dati kong kaibigan. Baka raw may masama silang impluwensya sa akin. Siguro nga tama siya. Mahal niya lang talaga ako. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni El. Ang parehong mga dahilan, ang parehong mga kasinungalingan na buong puso niyang pinaniwalaan. Mas bumilis ang kanyang pagbabasa. Nilalaktawan ang mga araw, hinahanap ang katotohanan. Ang sulat ni Hiraya ay nagsimulang maging magulo, nanginginig, na para bang isinulat sa pagmamadali at takot. Ikinulong niya ako. Hindi ko na mabuksan ang pinto. Sabi niya, masyadong mapanganib ang mundo sa labas para sa isang purong tulad ko. Dito lang daw ako ligtas. Sa piling niya. May mga kamera, kahit sa banyo. Nakikita niya ang lahat. Naririnig niya ang lahat. Wala na akong privacy. Wala na akong sarili. Ako ay isang bagay na pag-aari niya. Sinubukan kong tumawag sa kapatid ko, kay Diwa. Pero kinuha niya ang cellphone ko. Pinalitan ng bago. Sabi niya, para kaming dalawa lang ang magkausap. Miss na miss ko na ang kapatid ko. Sana okay lang siya. Sa puntong ito, humahagulgol na si El. Ang bawat salita ni Hiraya ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala ng kanyang sariling katangahan. Hindi ito pag-ibig. Ito ay isang sakit. Isang obsesyon. Nakarating siya sa mga huling pahina. Halos hindi na mabasa ang sulat. May ipinakita siyang silid. Isang madilim na silid na puno ng mga larawan ng mga babaeng hindi ko kilala. Sabi niya, sila ang kanyang mga alaala. Mga anghel na pinoprotektahan niya mula sa kalupitan ng mundo. Natatakot ako. Anong ibig niyang sabihin? Nanginginig. Binuklat ni El ang pinakahuling pahina. Iisang talata na lang ang nakasulat. May regalo siya sa akin ngayong gabi.
Isang napakagandang bestidang puti. Sabi niya, para raw ito sa aming walang hanggan. Isusuot ko raw ito para sa isang espesyal na seremonya. Hindi ko gusto ang ngiti niya. Hindi ko gusto ang kislap sa kanyang mga mata. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Wala nang kasunod. Iyon na ang huli. Nabitawan ni Elle ang talaarawan. Ang kanyang isip ay blangko. Ang tanging gumagana ay ang kanyang takot, na gumagapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Isang puting bestida. Bigla siyang napatayo. Tumakbo siya. Palabas ng madilim na silid. Palayo sa mga matang nakatitig sa kanya mula sa mga larawan. Hindi niya isinara ang pinto. Hindi na niya kinuha ang susi. Ang tanging nasa isip niya ay ang kahon. Ang kahon na ibinigay sa kanya ni Rafael bago ito umalis. Ang regalo na hindi pa niya binubuksan. Halos liparin niya ang pasilyo pabalik sa kanilang kwarto. Nandoon ang kahon, nakapatong sa kama, nakabalot sa isang eleganteng silver na wrapper. Walang pag-iingat, pinunit niya ang wrapper. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakalatag sa isang malambot na sapin ng sutla ay isang bestida. Isang simpleng puting bestida na gawa sa pinakamahal na tela. Napakaganda. Napakapuro. Ito ang bestidang inilarawan ni Hiraya. Hindi siya ang susunod na biktima. Sinisimulan na niya ang huling kabanata ng buhay niya at hindi niya ito alam. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message. Galing kay Rafael. Ang mga daliri ni Elle ay nanginginig ng husto na halos hindi niya mabuksan ang mensahe. Nang sa wakas ay nabuksan niya ito. Ang mga salita sa screen ay parang isang hatol ng kamatayan. Suotin mo mamayang gabi, aking anghel. Uuwi ako ng mas maaga. May sorpresa ako para sa ating walang hanggan. Nabitawan ni Luz Viminda ang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng walang tunog, pero sa kanyang pandinig, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Ang puting bestida, ang text message, ang ating walang hanggan. Ang mga salita ay umuukil-kil sa kanyang utak, mga pako na ibinabaon sa kanyang katinuan. Ang hangin sa penthouse ay biglang kumapal na para bang ninanakaw nito ang bawat hininga niya. Napahawak siya sa kanyang lalamunan, para siyang nasusuka. Tumakbo siya papunta sa banyo at sumuka sa inidoro. Walang laman ang kanyang sikmura, kundi takot. Nanghihina siyang napasandal sa malamig na pader. Ang buo niyang katawan ay nanginginig. Ito na ang katapusan. Iilang oras na lang. Magiging isa na lang siyang larawan sa pader. Isang pangalan sa isang tansong plaka. Isang personal na gamit sa loob ng isang salaming kahon. Ang mukha ni Hiraya ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang nangiti nito. Pagkatapos, ang mukha ng kanyang ina, ang tawa ng kanyang kapatid, at bigla, isang apoy ang nagliyab sa loob ng kanyang nanlalamig na katawan. Isang nagbabagang galit. Hindi. Humigpit ang kamao niya, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi siya magiging isa lang pangalan sa plaka. Hindi siya magiging isang malungkot na alaala. Hindi niya hahayaang manalo ang halimaw na yon. Lalaban siya. Tumayo siya. Kahit nanginginig pa ang mga tuhod, tumingin siya sa sarili niya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng puno ng takot. Ang mukha ay basang-basa sa pinaghalong luha at pawis. Ngunit sa likod ng takot na yon, may bago siyang nakita sa kanyang mga mata. Determinasyon. Kailangan niyang magkunwari. Ang buhay niya ay nakasalalay sa kanyang pag-arte. Bumalik siya sa kwarto. Maingat niyang ibinalik ang bestida sa kahon. Tiniklop niya ang wrapper at ibinalik ito na para bang hindi nabuksan. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone at nag-reply kay Rafael. Can't wait, mahal ko. I love your surprises. Nagdagdag pa siya ng 3 heart emoji. Naramdaman niya ulit ang pagnanais na masuka. Ngayon, ang plano. Paano? Paano siya makakahingi ng tulong?
Ang telepono niya ay siguradong minomonitor. Ang mga kasambahay ay mga espiya. Ang mga pinto ay nakakandado. Ang mga kamera ay nasa lahat ng dako. Naglakad siya paikot-ikot sa sala. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Kailangan niya ng isang bagay na makakalabas sa penthouse na ito. Isang bagay na hindi kahina-hinala. Isang bagay na bahagi ng normal na routine ng bahay. At bigla, naaalala niya. Sa may foyer, malapit sa pinto, may isang malaking acrylic box na may logo ng isang foundation. Kanlungan Charity Foundation, ang pundasyon na sinusuportahan ni Rafael. Tuwing Biyernes, may isang staff mula sa foundation na kumukuha ng box para kolektahin ang mga donasyon. At ngayon ay Huwebes. Bukas ng umaga ang koleksyon. Iyon na. Iyon ang kanyang tanging pag-asa. Pero anong isusulat niya? Saan? Pumunta siya sa kanyang vanity table. Tiningnan niya ang kanyang mga gamit. Kumuha siya ng isang piraso ng tissue paper. At pagkatapos, ang kanyang itim na eyeliner na waterproof. Nanginginig ang kamay. Isinulat niya ang pinakamaikling mensahe na kaya niya sa pinakamaliit na letrang magagawa niya. Penthouse ni Rafael de Villa. Tulong. Hiraya. Kanlungan Charity Box. Maingat niyang tiniklop ang tissue hanggang sa maging kasing liit na lang ito ng kanyang kalingkingan. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi. Paano niya ito mailalagay sa loob ng kahon nang hindi nakikita ng mga kamera o ng mga kasambahay? Naglakad siya papunta sa foyer. Nandoon ang isa sa mga kasambahay, nagpupunas ng mga muebles. Ang kamera sa itaas ng pinto ay direktang nakatutok sa direksyon ng donation box. Imposible. Kailangan niya ng diversion. Bumalik siya sa kusina, kumuha ng isang mansanas at bumalik sa foyer. Habang papalapit siya sa donation box, sadya niyang binitawan ang mansanas. Gumulong ito sa sahig, malapit sa paanan ng kasambahay. "Naku, ma'am," sabi ng kasambahay, at yumuko para kunin ang mansanas. Iyon na ang pagkakataon niya. Sa segundo na ang atensyon ng kasambahay at marahil ng kung sino mang nanonood sa kamera ay nasa sahig. Mabilis niyang idinulas ang maliit at nakatiklop na tissue sa makitid na siwang ng donation box. Wala itong ginawang tunog. Para itong isang lihim na ibinulong sa hangin. "Salamat," sabi ni El sa kasambahay. Kinuha ang mansanas na may ngiti sa labi. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nagawa niya. Naglakad siya pabalik sa sala. Sinusubukang maging kalmado. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay at umasa. At habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang gintong hawla, nakarinig siya ng isang tunog. Isang tunog na nagpatigil sa pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang tunog ng isang susi na pumapasok sa siradura ng pinto sa harapan. Click! Umuwi si Rafael. Mas maaga sa inaasahan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Dala ang amoy ng labas. Ang amoy ng kalayaan na ipinagkakait sa kanya. Ngumiti ito nang makita siya. Pero ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kakaiba sa mga mata niya ngayong gabi. Isang kislap ng pananabik. Isang kislap ng isang mangangasong natagpuan na ang kanyang biktima. "Nandito na ako. Mahal ko," sabi nito. Ibinababa ang kanyang leather briefcase. "I missed you." "Rafael," sabi ni El. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses, habang ang puso niya ay gustong umakyat sa kanyang lalamunan. "Ang aga mo yata?" Lumapit ito at niyakap siya. Nanigas ang buong katawan ni El. Ang yakap na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad ay ngayon, parang tanikala. "Hindi ko na natiis na hindi ka makita." Bulong nito. Naghanda na ba ang chef ng hapunan? Ang hapunan ang pinakamahabang oras sa buong buhay ni Luz Viminda. Naupo sila sa mahabang lamesa, sila lang dalawa. Bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay parang isang bomba sa katahimikan. Pinilit niyang kumain,
kahit na ang bawat subo ay parang buhangin sa kanyang bibig. Nagkwento si Rafael tungkol sa kanyang business trip. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkukwento, bigla itong huminto at tinitigan siya. Alam mo ba, El? Sabi nito sa isang seryosong tono. Ang mami ko, napakaganda niya. Para siyang isang anghel na bumaba sa lupa. Sinasamba ko siya. Isang patak ng alak ang tumulo mula sa hawak nitong kopita. Pero isang araw, iniwan niya kami. Sumama siya sa ibang lalaki. Ang kanyang kadalisayan, nawala. Ang isang anghel na naging marumi ay hindi na isang anghel. Ang lamig ng mga salitang iyon ay tumagos hanggang sa buto ni El. Tinitigan siya ni Rafael. At sa mga mata nito, nakita ni El ang isang batang lalaki na nasaktan na ngayon ay isang halimaw na nananakit. Ito ay isang pagsubok, isang babala. Mabuti na lang. Ikaw, hindi ka ganoon. Dagdag ni Rafael at ngumiti ulit. You are pure, and I will make sure you stay that way. Forever. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ang kasambahay, inakay siya ni Rafael papunta sa kanilang kwarto. Itinuro nito ang kahon na nakapatong sa kama. Bakit hindi mo pa binubuksan ang regalo ko? Gusto kitang hintayin. Pagsisinungaling ni El. Ang kanyang ngiti ay parang isang maskara na anumang oras ay maaring mabasag. Buksan mo na. Gusto kong makita sa'yo. Dahan-dahan, na parang isang taong hinahatulan, binuksan ni El ang kahon. Inilabas niya ang puting bestida. Malambot ang tela nito sa kanyang mga daliri. Malambot at malamig na parang balat ng isang patay. Isukat mo! Utos ni Rafael. Ang boses ay mahina, pero walang puwang para sa pagtanggi. Gusto kong makita kung gaano kakaganda bilang anghel ko. Pumasok si El sa walk-in closet at isinara ang pinto. Habang hinuhubad niya ang kanyang damit, napatingin siya sa itim na tuldok sa kisame. Ang kamera. Nanginginig. Isinuot niya ang puting bestida. Paglabas niya, ang reaksyon sa mukha ni Rafael ay isang pinaghalong pagsamba at pag-aari. Perpekto? Bulong nito. Ganyan. Ganyan dapat palagi. Amoy luma at alikabok ang hangin sa loob ng collection center ng Kanlungan Charity Foundation. Dito dinadala ang lahat ng mga donasyon mula sa iba't ibang donation box sa buong syudad. Mag-iisang oras nang nagmamasid si Diwa mula sa labas. Sinundan niya ang van ng charity mula sa building ni Rafael de Villa, dala ng isang desperadong pag-asa. Nang makahanap ng tiyempo, nang mag-isa na lang ang gwardiya sa labas, dahan-dahan siyang pumasok sa malaking bodega. Nagtago siya sa likod ng mga bundok ng itim na trash bag na puno ng mga lumang damit. Aling kahon? Napakaraming kahon na galing sa iba't ibang lugar. Isang malakas na kutob ang nagtulak sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero lumapit siya sa isang hilera ng mga acrylic box na nakatabi sa isang sulok. Hinanap niya ang may markang De Villa Tower. Nandoon ito, puno ng mga lumang laruan at damit. Imposibleng mahanap ang isang maliit na piraso ng papel dito. Pero hindi siya sumuko. Sinimulan niyang halongkatin ang laman, dahan-dahan, para hindi makagawa ng ingay. Ang kanyang mga kamay ay narurumihan sa alikabok at dumi. Pero hindi niya ito ininda. Halos 10 minuto na siyang naghahalongkat. Nang may makapa siyang isang bagay na kakaiba ang tekstura. Isang maliit at lukot na papel. Kinuha niya ito. Tissue. Binuksan niya. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa eyeliner. Penthouse ni Rafael de Villa. Tulong. Hiraya. Kanlungan Charity Box. Hiraya. Ang pangalan ng kanyang ate. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel, bahagyang binubura ang tinta. Pagkatapos ng mahigit 1 taon ng paghahanap,
Pagkatapos ng paulit-ulit na pagsasabi ng mga pulis na baka tumakas lang ang ate niya, ito na, isang patunay, isang sigaw ng tulong. Hindi na siya nagsayang ng oras. Mahigpit na hawak ang piraso ng tissue, tumakbo siya palabas ng bodega. Tumakbo siya ng walang lingon-likod. Ang tanging nasa isip niya ay ang pinakamalapit na istasyon ng pulis. Hingal na hingal siyang dumating sa presinto. Sinalubong siya ng isang pulis na mukhang pagod na at malapit nang matapos ang duty. "Boss, tulong! May kinidnap po!" Sigaw ni Diwa. Iwinawagayway ang papel. Tiningnan siya ng pulis mula ulo hanggang paa. Isang batang kalye, marungis at gusgusin. Bumuntong hininga ito. "Umuwi ka na, bata. Huwag kang gumawa ng kwento." Iniabot niya ang lukot na tissue kay Marco. Kinuha ito ng pulis. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng presinto, binuksan niya ito. Binasa niya ang mga salitang nanginginig na isinulat gamit ang eyeliner. Penthouse ni Rafael de Villa. Tulong, Hiraya. Kanlungan Charity Box. Isang pangalan ang umagaw sa atensyon ni Marco. Rafael de Villa. Narinig na niya ang pangalang iyon, hindi lang sa mga business magazine. "Sandali lang," sabi ni Marco kay Diwa. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang lumang steel cabinet sa likod ng opisina. Ang cabinet ng mga cold case, mga kasong hindi na nabuksan, mga kasong kinalimutan na. Hinalungkat niya ang mga folder na maalikabok at naninilaw na. Hinahanap niya ang isang partikular na kaso mula sa nakaraang taon at nahanap niya ito. Missing person, Marian Reyes. Binuksan niya ang folder. Si Marian ay isang batang guro, masayahin, puno ng pangarap. Bigla na lang naglaho. Ang huling taong nakitang kasama niya, ayon sa ilang saksi, ay ang nobyo nito, isang mayamang negosyante, si Rafael de Villa. Pero ang kaso ay mabilis na na-dismiss. Walang ebidensya. Ang pamilya ni Marian ay biglang nanahimik na para bang binayaran. Si Rafael de Villa ay masyadong makapangyarihan. Walang sino man ang nangahas na mag-imbestiga pa. Hanggang ngayon, napakuyom ang kamao ni Marco, ang kwento ng bata at ang lumang kasong ito. Hindi ito maaaring maging isang koinsidensya lamang. Bumalik siya kay Diwa. Ipinakita niya ang larawan ni Marian mula sa case file. "Kilala mo ba siya?" Umiling si Diwa. Pero yung nangiti niya, parang yung mga ngiti sa... Hindi na kailangang tapusin ni Diwa ang sasabihin. Alam na ni Marco. Sa mga larawan, tumayo si Marco. Naglakad siya papunta sa desk ng kanyang hepe. "Sir, kailangan po nating humingi ng search warrant para sa penthouse ni Mr. Rafael de Villa." Sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamadali. Nag-angat ng tingin ng hepe, ibinaba ang kanyang tasa ng kape. Tiningnan niya si Marco na para bang isa itong baliw. "Reyes, ano bang pinagsasabi mo? Si de Villa, alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Wala tayong ebidensya. Ang meron ka lang ay kwento ng isang batang kalye at isang lumang kaso na sarado na." "Pero sir, yung dalawang kaso, konektado sila. At may babae doon ngayon na humihingi ng tulong. Wala tayong warrant. Wala tayong magagawa. Bumalik ka sa trabaho mo, Reyes, bago pa kita masuspinde." Naramdaman ni Marco na para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang batas na isinumpa niyang ipagtatanggol ay ngayon. Ang pumipigil sa kanya na iligtas ang isang buhay. Bumalik siya sa kanyang mesa. Talunan. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Diwa. Pero habang nakaupo siya roon, naririnig niya sa kanyang isipan ang sigaw ng tulong na hindi niya naririnig. Tumingin siya sa kanyang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Tumingin siya sa determinadong mukha ni Diwa. Hindi siya susuko. Kung hindi kikilos ang batas, kikilos siya. Kahit ikatanggal pa niya ito sa serbisyo. "Diwa," sabi niya, hinawakan ng balikat ng bata. "Alam mo ba kung saang building yung penthouse?" Tumango si Diwa. "Tara na,
Sabi ni Marco, kinuha niya ang kanyang radyo at ang susi ng kanyang patrol car. Wala tayong warrant, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi tayo pwedeng mag-imbestiga sa isang noise complaint. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Sa wakas, may isang taong naniwala. Itinulak siya ni Rafael papasok sa madilim na silid. Ang silid ng mga kaluluwa. Ang amoy ng sampagita at kemikal ay sumalubong sa kanya, mas matapang kaysa dati. May hawak itong 2 kopita ng alak. Iniabot nito ang isa sa kanya. Uminom ka, sabi nito. Tiningnan ni Elle ang kulay pulang likido. Alam niya na hindi lang ito alak. Ito na marahil ang pampatulog, ang simula ng katapusan. Rafael, please. Pagmamakaawa niya. Shh, sabi ni Rafael, inilagay ang isang daliri sa kanyang labi. Ayokong marinig kang magsalita. Ayokong marinig kang magmakaawa. Ang gusto ko lang ay ang iyong katahimikan, ang iyong kagandahan. Itinaas nito ang sarili nitong kopita. Isang tagay para sa ating walang hanggan. Hinawakan nito ang kanyang panga at pilit na ibinuka ang kanyang bibig. Itinagilid nito ang kopita, handa nang ibuhos ang lason sa kanyang lalamunan. Bigla, mula sa labas ng silid, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Bang! 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 Isang malakas at paulit-ulit na pagkatok sa pinto sa harapan. Police! Open up! Nabitiwan ni Rafael ang kopita. Ang pulang alak ay tumapon sa puting bestida ni Elle, kumakalat na parang dugo. Sa isang iglap, ang halimaw na nakatago sa likod ng magandang muka ay lumabas. Ang mga mata nito ay nanlisik sa galit. Sino sila? Sigaw nito, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Elle. Tumawag ka ng pulis? Kinaladkad siya ni Rafael palabas ng silid. Ikinandado niya ito ng mabilis. At pagkatapos ay itinulak si Elle papunta sa isang sulok. Manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay ang pamilya mo, banta nito. At pagkatapos, huminga ito ng malalim, inayos ang kanyang damit, at naglakad papunta sa pinto na may ngiti sa labi na para bang walang nangyari. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig nila ang isang malakas na kalabog. Crash! Ang pinto ay sinira. Bumagsak ang pinto. Si Marco, kasama ang 2 backup na pulis, na mabilis niyang natawagan, ay pumasok sa penthouse. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang kanilang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat sulok ng marangyang sala. Rafael de Villa, itaas mo ang mga kamay mo. Sigaw ni Marco. Ang boses ay nangingibabaw sa tensyon. Ngunit si Rafael ay kalmado lang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang mapanuksong na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Officer, ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagtataka. Bakit niyo sinisira ang pamamahay ko? Nasaan siya? Mariing tanong ni Marco. Sa likod ng isang malaking haligi, nakita nilang si Elle, nakasuot ng puting bestida na may malaking mantsa ng pulang alak na para bang isang sugat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, pero meron ding kislap ng pag-asa. Ayan siya, officer. Ligtas, sabi ni Rafael. Nagkaroon lang kami ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Aksidenteng natapon ng alak. Hindi ba, mahal ko? Tumingin si Rafael kay Elle. Hindi ito isang simpleng tingin. Ito ay isang utos. Isang banta. Nakita ni Elle sa mga mata nito ang isang malinaw na mensahe. Sabihin mo ang maling salita at mamamatay sila, ang pamilya. Niya, nanginginig na tumango si Elle. Oo po, aksidente lang po. Naramdaman ni Marco ang pagdududa. Alam niyang may mali. Miss, sumama ka sa amin sa presinto para lang makunan ka ng salaysay. Hindi siya aalis, sabi ni Rafael. Ang nangiti ay nawala na. Napalitan ng isang malamig na tigas. Wala kayong warrant. Trespassing ang ginagawa ninyo.
Umalis na kayo bago ko tawagan ang abogado ko. Nasa isang dehadong posisyon si Marco. Alam niyang tama si Rafael. Kung aalis sila ngayon, mawawala ang kanilang pagkakataon. Habang nagaganap ang tensyonadong pag-uusap, ang isip ni Elle ay tumatakbo. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Kung aalis ang mga pulis, patay siya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang bigyan sila ng dahilan para manatili. Ang silid. Ang silid ng mga kaluluwa. Kailangan nilang makita kung ano ang nasa loob. Bigla siyang nagsalita. Ang boses ay nanginginig, pero malinaw. Rafael, yung regalo ko. Natigilan ng lahat. Tumingin si Rafael sa kanya. Nagtataka. Gusto ko lang kunin yung regalo ko, sabi ni Elle. Unti-unting lumalakad palayo sa sulok, papalapit sa madilim na pasilyo. Naiwan ko sa storage room. Ang mukha ni Rafael ay biglang nagbago. Ang pagkukunwaring kalma ay nawala. Napalitan ng purong gulat at galit. Huwag kang pupunta dyan, sigaw niya, at sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Elle at tinutukan ng isang maliit na kutsilyo na nakuha niya mula sa isang fruit basket sa malapit. Walang kikilos, sigaw ni Rafael. Idinidiin ang talim ng kutsilyo sa leeg ni Elle. Bitawan mo siya, De Villa! Sigaw ni Marco. Itinutok ng maigi ang kanyang baril. Pero hindi ito ang inaasahan ni Elle. Ang inaasahan niya ay kaguluhan, isang diversion. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanila, ginawa ni Elle ang isang bagay na hindi inaasahan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, nagsalita siya sa isang mahinang bulong para lang marinig ni Rafael. Nakita ko ang litrato niya, Rafael. Ang mami mo. Nasa luma mong wallet. Pagsisinungaling niya. Napakaganda niya. Nakakalungkot lang na iniwan ka niya. Siguro, nakahanap siya ng mas karapat-dapat. Isang taong hindi duwag. Ang mga salita ay parang lason na direktang tumusok sa pinakamasakit na sugat sa pagkatao ni Rafael. Tumahimik ka! Sigaw nito. Ang kontrol nito ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na nasukol. Ang pagkakahawak nito sa kutsilyo ay bahagyang lumuwag dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Elle. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Ibinagsak niya ang kanyang timbang at siniko ng buong puwersa ang tiyan ni Rafael. Napaungol-baungol ito sa sakit at nabitawan siya. Kasabay noon, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi ito tumama kay Rafael. Tumama ito sa kisame. Isang warning shot mula kay Marco. Sa gitna ng kaguluhan, imbes na tumakbo palayo, tumakbo si Elle papunta sa isang direksyon. Papunta sa isang antigong estatwa na nakapatong sa isang maliit na mesa. Binuhat niya ito. Mabigat. At bago pa man makabawi si Rafael, inihampas niya ito ng buong lakas sa gilid ng ulo nito. Isang malagapak na tunog. Bumagsak si Rafael sa sahig, walang malay. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang sentido, humahalo sa natapong alak sa sahig na marmol. Katahimikan. Tanging ang malakas na paghinga lang ni Elle ang maririnig. Nakatayo siya sa ibabaw ng katawan ng kanyang naging berdugo. Hawak pa rin ang mabigat na estatwa. Dahan-dahan, nabitawan niya ito. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ang gumising sa lahat. Lumapit sa kanya si Marco, dahan-dahan. Okay ka lang, miss? Hindi siya sumagot. Napaluhod siya sa sahig. Ang lakas ay tuluyan ng umalis sa kanyang katawan. Napatingin siya sa pinto. Nakatayo roon si Diwa, kasama ang isang pulis. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha habang nakatingin sa kanya. Tumakbo ito papalapit sa kanya. Ate, bulong nito. At sa wakas, sa gitna ng nagbagsakang pangarap at nawasak na buhay, niyakap ni Luz Viminda ang bata. Humagulgol siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, malaya na siya. Makalipas ang 6 na buwan, ang ingay ng media ay humupa na.
Ang pangalang Rafael de Villa, na dati simbolo ng tagumpay, ay ngayon isang paalala ng isang madilim na sikreto na nagkukubli sa likod ng kinang ng yaman. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo para sa pagpatay kay Hiraya at sa maraming iba pang babae na ang mga labi ay natagpuan sa isang lihim na basement sa ilalim ng De Villa Tower. Si Luz Viminda Santos, ang babaeng tinagurian ng mga dyaryo bilang ang anghel na nakawala sa hawla, ay dahan-dahang pinupulot ang mga piraso ng kanyang nawasak na buhay dahil sa isang legal na dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Rafael noong simula ng lahat. Isang kasunduan na nagbibigay sa kanya ng malaking bahagi ng yaman nito sakaling may mangyari sa kanya. Si Elle ay naging isang milyonarya. Isang katotohanang puno ng kabalintunaan. Ang perang naging pain para ikulong siya ay ngayon nasa kanyang mga kamay na. Marami ang nag-akala na mamumuhay siya sa karangyaan, maglalakbay sa buong mundo, susubukang kalimutan ng lahat. Pero hindi iyon ang pinili ni Elle. Isang maaliwalas na umaga, nakatayo siya sa harap ng isang bagong pinturang gusali sa isang simpleng distrito ng Maynila. Ang gusali ay hindi mataas o marangya, ngunit sa harapan nito may isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Kanlungan ng Diwa. Sa tabi niya ay si Diwa na ngayon ay malinis na, maayos ang buhok at nakasuot ng uniforme ng eskwelahan. Hindi na siya ang batang kalye na puno ng galit at kawalan ng tiwala. Sa mga mata niya ngayon, may liwanag. Handa ka na ba? Tanong ni Elle sa bata. Isang nangiti sa kanyang mga labi. Tumango si Diwa. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Pumasok sila. Sa loob, ang gusali ay puno ng buhay. Mga batang dating natutulog sa kalye ay ngayon, may malilinis na higaan. May isang silid-aklatan na puno ng mga libro. May isang maliit na hardin sa likod kung saan sila nagtatanim ng mga gulay. May mga tawa, may mga pangarap. Ito ang pinili ni Elle. Ginamit niya ang pera mula sa kanyang bangungot para bumuo ng isang kanlungan. Isang lugar para sa mga batang tulad ni Diwa, para sa mga kaluluwang tulad ni Hiraya. Hindi niya ibinenta ang mga alahas na ibinigay sa kanya ni Rafael. Sa halip, ipinundar niya ang mga ito para sa edukasyon ng mga bata. Ang penthouse ay ipinagbili niya at ang pera ay ginamit para sa operasyon ng foundation. Nilapitan sila ni Marco na ngayon ay nakasibilya na. Pagkatapos ng insidente, si Marco ay nabigyan ng promosyon. Naging regular siyang bisita sa kanlungan, isang kuya sa mga bata. Magandang umaga, Elle, Diwa. Bati niya. Mukhang masayang-masaya ang mga bata ngayon. Laging masaya ang mga yan basta may pagkain. Pabirong sagot ni Diwa na nagpatawa sa kanilang lahat. Naglakad-lakad sila sa hardin. Ang amoy ng lupa at mga bulaklak ay pumuno sa hangin. Kamusta ka na, Elle? Tanong ni Marco sa isang mas seryosong tono. Tunay na kamusta? Huminto si Elle at tiningnan ang mga batang naglalaro. May mga gabi pa rin na hindi ako makatulog. Pag-amin niya, may mga anino pa rin sa dilim. Pero ngayon, kapag nagigising ako, alam kong may dahilan. Sila ang dahilan. Tumingin siya kay Diwa na ngayon ay nakikipaghabulan sa ibang mga bata. Hindi ko na mababago ang nangyari sa akin o ang nangyari kay Hiraya, pero kaya kong subukang baguhin ang bukas para sa kanila. Isang batang babae na may 2 tirintas ang tumakbo palapit kay Elle at niyakap siya sa binti. Ate Elle, sino po ang nagligtas sa iyo dati? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng paghanga na karaniwang nakikita sa mga batang nakikinig sa isang fairy tale. Ngumiti si Luz Viminda. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Isang nangiting matagal nang nawala. Tumingin siya kay Diwa na ngayon ay nakatingin pabalik sa kanya. Hinaplos niya ang buhok ng bata at sumagot sa isang boses na puno ng kapayapaan at lakas. Sinarili ko at tinulungan ako ng isang bayani.
Sa ilalim ng sikat ng araw, habang pinagmamasdan niya ang mga batang puno ng pag-asa, naintindihan ni Elle ang lahat. Hindi siya isang prinsesang naghihintay ng isang prinsipe. Hindi siya isang anghel na kailangang iligtas. Siya si Luz Viminda, ang sarili niyang liwanag. At ang liwanag na yon, ngayon, ay nagbibigay silong sa marami.